Okay. So, continuation tayo class, no? So, as to incidents tayo kanina, direct and indirect. Okay. So, ngayon, meron siyang tinatawag dito, guys, na statutory taxpayer or economic taxpayer. Okay? Yung economic taxpayer, siya talaga yung magbabayad ng tax. Siya talaga yung nagbayad. Siya yung nabawasan ng pera. Siya yung nabawasan economically. Yung statutory taxpayer naman, siya yung mag-aabot ng pera kay government. Siya yung mag-aabot ng pera kay BIR. Okay? So ngayon, sa example natin kanina, si buyer, 'di ba? Siya ang magbibigay ng pera kay seller, and then si seller ang mag-aabot ng pera kay BIR. Since si buyer o yung consumer ang nagabot at indirecto, siya yung economic taxpayer natin. Ang point natin dito, class, no? Kaya siya naging economic, siya yung nabawasan ng pera. Inabot niya lang kay seller. At si statutory taxpayer naman, siya ngayon si seller. Kasi 'di ba nakuha niya yung pera kay consumer. Pero siya nagabot kay BIR. Okay? Ngayon, kung mangyayari man, class, na si buyer ang mismo mag-aabot, yung buyer may binayaran tax kay BIR o mismo si consumer, di ba? Inabot niya kay BIR yan, siya rin yung statutory taxpayer, at the same time, siya yung economic taxpayer. Siya yung nabawasan ng pera, siya yung nagbayad kay BIR. So, ayun yung ibig sabihin, class, no, ng economic taxpayer at saka ng statutory taxpayer. Okay? Si buyer. Kasi siya nagabot, siya ang nabawasan ng pera. Okay? So, ayun yung statutory. Ang mag-aabot ng pera kay BIR, economic taxpayer, siya yung mawawalan ng pera. I mean, siya yung mababawasan ng pera because siya ang magbabayad ng VAT. Okay? Any question, class? May question ba doon? Any question? Any question, guys? Any question? Wala? Wala po. Okay, next. As to ano naman tayo, no? As to amount. So, specific amount and ad valorem. So, basically, no, kapag sinabi natin specific, for example, 50 pesos per pack, mali sa cigar, 60 pesos per pack ang excise tax na babayaran. So, ibig sabihin, specific yung amount. Alam mo kung magkano siya per pack. Okay? Yung ad valorem naman, portion of the value of the object. So, for example, value added tax, 12% of 12% of sales. So magbe-base tayo sa sales, sa portion siya ng sales. Unlike sa cigarette, isang pack 60 pesos. Okay? So ayun yung specific at saka ad valorem. Okay. Next is as to rate. Okay. So as to rate naman tayo. Alam na natin 'to, napag-usapan na natin 'to before. Yung proportional, for example, sa corporation, sa mga corporation kasi, although later part pa ng book to, it's 20% to 25%. So, ibig sabihin, portion siya. Okay? Sa individual naman, progressive. So, habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. Okay, ulitin ko lang, no? Habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax mo. Okay, balikan natin itong chapter 1, yung tax rate natin, ha? So, kung makikita mo dito, no? So, kung makikita mo dito, habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax rate mo. Okay. So, dati siyang 0, 250 pababa, 20, 25, 30, 32, 35. So, pataas siya. So, ang tawag dyan, progressive. Okay? Progressive tax rate. Okay. So, ngayon naman, sa regressive naman, kabaligtaran siya. Sa regressive naman, habang lumalaki yung income mo, lumiliit yung tax rate mo. O, lumiliit yung tax. Okay. Ang mix naman, combinations na ng apat. Ng tatlo, sorry. Combination ng tatlo. It's either combination ng proportional, progressive, or regressive. Okay? So, ayun yung classification of taxes. Next one is as to imposing authority. So, meron tayong dalawang imposing authority, national tax at saka local tax. So, ibig sabihin, national government o local government ang mag-i-impose ng tax. So, ano nga ba yung mga example natin, class, no? Ano ba yung mga example natin ng
national tax. Okay. First example is income tax. So basically, income tax, ito yung tax sa mga income natin. Okay? Ito yung mga tax sa mga income natin. Next is, camera. Next is estate tax. Estate tax, ito yung tax dun sa mga mamanahin natin. No? Madidiscuss to next semester, no? Letter C, donors tax. Ito yung tax sa mga donation. So basically, ang magbabayad ng donors tax yung donors. Kasi siya yung may kakayahang magbayad ng donors tax. Siya yung magdo-donate eh. Letter D, value added tax. Letter E, percentage tax, no? So ito yung dalawang klase ng business tax, no? Although next sem din to. So when you have a business kasi class, hindi lang naman BAT ang option mo kapag ikaw ay may business. Ang option mo rin is percentage tax. So madidiscuss to next semester din. Excise tax, ito yung tax na binabayaran natin doon sa mga non-essential commodities, yung mga hindi naman kailangan like alcohol, cigarettes, minerals, di ba? Kaya tinawag siyang privilege o excise tax kasi it's more privilege siya. Kasi kahit tinaasan nila yung tax pero bibilhin mo pa rin, it's more on privilege siya. Kasi kung gusto mong ma-enjoy yung paggamit, pag-inom, di ba, ng alcohol. Letter G, doc stamp, a tax on documents, instrument, loan, paper, evidencing the acceptance of assignment, sale, or transfer of an obligation, right, or property. So basically class, no, pag may mga public documents tayo, kailangan natin ng doc stamp. Magbabayad tayo dyan ng doc stamp. Okay. Next. Next is local tax naman. So it is imposed by local or the municipal or local government. Dating class is kapag national tax ang binayaran mo, hindi yun basta-basta ma-access ng municipality, ng local government. So pwede lang ma-access ng local government o ng munisipyo natin yung mga taxes na yan kapag sila ay local tax. Ano example ng local tax? Real property tax. Para saan ng real property tax? Para to sa amilyar. Okay? Professional tax. Ito yung tax na binabayaran natin para sa mga professionals. So, kukuha tayo sa capital every year. So, kailangan natin kumuha. Kung CPA na kayo, kailangan nyo kumuha ng professional tax every year. Business tax, pag may business ka, community tax or cedula, tax on banks and other financial institution, pwedeng ma-access yan ng local government. Okay? Kasi they are considered as local tax. Okay? Next. Okay. So ito naman class, no? Distinction o yung similarities, no? I mean yung comparison with other similar items. Okay? So taxes versus revenue. So when we talk about revenue class, no? When we talk about the government. Okay? When we talk about the government, yung revenue, ito yung mga collection ng government, including taxes itself, tariff sa mga importation, licenses, toll, penalties, and others. So basically class, no, yung tax kasama lang siya sa revenue ng government. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi lang naman taxes ang main source of revenue ng government. Meron din siyang other source of revenue. Pero majority kasi coming from the taxes of the taxpayer. Kasama yung tariff, license fee, di ba? So yun yun, sa inyong comparison between tax and revenue. And then tax versus license fee naman, tax has a broader subject than license fee. So, tax emanates from taxation while imposed on the property such an obligation. While license fee emanates from police power and imposed to regulate the exercise of a privilege. Kumari, magtatayo ko ng negosyo. Diba? Basically, kailan binabayaran yung license fee? Bago ka mag-start sa negosyo mo, kailangan bayaran mo yung license fee. Kasi class, no? Yun nga ang pagkakaiba nila. Yung license fee, babayaran mo yan before ka business. Yung tax kasi, babayaran mo yan after nung mag-register ng business mo. Kasi sa tax kasi, kung wala ka naman transaction, wala kang babayarang tax. Pero yung license fee, whether may transaction ka na or wala, nagparehistro ka, bago ka mag-operate, kailangan magparegister ka. Kaya nga, license fee. Okay? Before conducting the business. Yung tax kasi after the conduction of the business na o induction of the business na. Okay. So, yun yung comparison with license fee and tax. Toll naman, basically toll. Toll fee, naririnig mo yung toll fee, di ba? Yung paggamit natin sa NLEX when you go through to different provinces, dumaan ka sa NLEX, magbabayad ka ng toll fee. So yun, yung toll fee, ginagamit mo yung property. Di ba?
Sabi dito sa ilalim, both the government can impose toll. Di ba? But the private entities cannot impose tax. Kasi sino ba ang may power na mag-tax? Si government lang ang may power na mag-tax. Okay? Siya lang ang may kapangyarihan na makagawa ng batas para makagawa ng tax law. Okay. So, tax versus toll. Tax versus debt naman, sabi dito, tax arises from private contracts, while debt arises from, sabi dito, non-payment of tax leads to imprisonment, but non-payment of debt does not lead automatically to imprisonment. Pero hindi niya sinasabing hindi ka pwedeng makulong. Sabi nga natin ng chapter 1, pwede ka makulong, lalo na kung yung ginawa mong pang-uutang is hindi naman in good faith, in bad faith siya. Diba? So, so tax at debt can be subject to offset or set off, but tax is not. Hindi tayo pwede mag-offsetan. Diba? Debt can be paid in kind, but tax is payable in money. Yung utang kasi pwedeng magbigay ka, ibigay mo yung lupa mo. Pero sa tax kasi ang pambayad talaga is pera. Tax draw interest when the taxpayer is delinquent. Pag sinabi nating delinquent, hindi nagbayad ng tax on time, hindi nagbayad ng tax before deadline, nagbayad siya after deadline. Debt draw interest when it is so stipulated by the parties or when the debtor incurs legal delay. Kasi sa contract, pag nang utang ka, pwedeng wala namang interest yung inutang mo eh. O pwedeng may interest. So dapat para magkaroon ng interest, yung inutang mo, it is stipulated by the contract. Kailangan naka-indicate siya sa contract na meron kang interest, due siya and demandable in this specific period. Okay? So, ayun yung pagkakaiba ng tax versus debt. Tax versus special assessment naman. Tax is an amount imposed on persons, properties, or privileges. Okay. So sa special assessment naman kasi, kumbaga, ang mangyayari lang dito class, magkakaroon siya ng extra sisingilin, kaya nga special assessment eh. Okay? Maniningil siya ng special assessment. Meron siyang specific purpose eh, lalo na sa law adjacent on land for public improvements. No, yun yung pagkakaiba noon. Meron siyang specific na paggagamitan lalo na doon sa appreciation ng value ng lupa. So ayun yung special assessment. Okay? Sabi dito, the basis of special assessment is the benefit in terms of appreciation in land value caused by public improvements. On the other hand, taxes levied without expectation of a direct proximate benefit. Okay, kumare sa lupa mo, dati siyang agricultural, naging siyang commercial o industrial, tumaas yung value ng lupa mo, tataas yung amilyar mo. O, di ba? Ayun yung similar special assessment. Okay. Top versus tariff naman, ito yung taripa, yung binabayaran natin sa mga imported products. That's why it causes the increase of prices ng mga imported commodities. So yun yun, sa customs to. Penalty naman, taxes is imposed for the support of the government, while penalty is imposed to discourage an act. So ano yung sinasabi niya dito na discourage an act? Discourage ang mga taxpayer na hindi magbayad na hindi magbayad ng late or on time. Or di ka encourage the taxpayer to pay on time. Sabi ko nga sa inyo, if walang interest o penalty ang pagbabayad ng late filing of tax, you cannot enforce them to pay taxes on time. Di ba? Hindi sila magbabayad ng tax. Wala namang penalty. That's why nag-i-impose tayo ng penalty. Okay, so ayun yung mga comparison natin, tax versus yung mga similar items that involve yung government. Okay. Di ba? Di naman mahirap. Okay. Tax system. The tax system refers to the method or schemes of imposing, assessing, and collecting taxes. The Philippine tax system is divided into two, the national tax system and the local tax system. Ulitin ko lang. Kaya may national tax and local tax kasi yung local tax pwede ma-access yan ng mga local government unit like munisipyo, yung mga local government offices natin. Well, yung national tax kasi bago ka makakuha ng pera dyan, kailangan mo munang dumaan sa budgeting, di ba? Kukuha ka ng pondo sa general fund. Okay? Next, types of tax system according to imposition naman. Sa Pilipinas kasi, okay. Sa Pilipinas, yung regressive, hindi naman ini-impose yan. Di ba? Walang tax na, walang senaryo sa Philippines na ginagamit ang regressive. Di ba? Doon sa progressive, habang lumalaki yung income mo, lumalaki yung tax rate mo. Applicable yan sa mga empleyado, transfer of properties.
Yung proportional naman, employed naman niya sa taxation for corporate income tax. So later on, malalaman mo rin, ano ba yung tax rate ng mga corporation? Okay, and businesses. So ayun na, progressive, employed siya for majority individual, proportional, para sa mga corporate income or mga businesses, and then regressive, hindi siya applicable dito sa Pilipinas. Okay. Ganun lang pala yun, sir. So, impact naman tayo. Okay, ito, kayang-kaya nyo na to, no? Self-explanatory na lang tong progressive, regressive na to, no? Dito na tayo sa withholding system. Okay. So, withholding system, meron tayong dalawa. Under this system, meron tayong withholding na creditable. Meron din tayong final tax, final withholding tax. Okay. Bago natin ay discuss yan, ang una mo nang aalamin dyan, ano ba ang withholding? Yan ang pinaka-aalamin mo. Ano ba ang withholding? Okay. Ang withholding class, ito yung mga taxes na kinakaltas. Take note kinakaltas. Kaya nga, ang ibig sabihin ng class, wini-withhold. Wini-withhold. Kaya nga, withhold. Ganito yan, no? Ang employer class, meron siyang right. I mean, meron siyang obligation na magkaltas ng tax sa mga employee. So, ibig sabihin class, ang employer magwi-withhold ng tax sa income ng employee. Ibig sabihin, babawasan niya. I-withhold niya. Okay? Ang una kong i-discuss class is itong creditable. Ano ba ang ibig sabihin ng creditable? Okay? Pag sinabi natin creditable class, ibig sabihin, yung tax na nakaltas sa'yo is pwede mong pambawas sa tax na babayaran mo. Sir, na ano nga man mo, sir, anong sinasabi mo, sir? Yung tax na nakaltas sa'yo, pwede mong ibawas yon dun sa tax na babayaran mo. Sir, hindi ko maintindihan eh. Okay, ganito Di ba, si employee, sabi natin employee A, ang sweldo niya per month is 50,000. Meron siya tax na nawi-withhold every month sa kanya na 5,000. Okay. So, ang net pay niya every month is 45,000. Kung 5,000 constant ang kinakaltas sa kanya ng employer. But the thing here, class, kasi, pagdating kasi ng December, in January, the following year, kukunin natin yung annual income tax due ng employee. Kumbaga yung for the whole year. Di ba? Every month, kinakatasan siya. Every month, withhold din siya ng sweldo ng employer niya. Ang tawag doon, withholding. Ngayon, yung tax na kinaltas sa kanya, at the end of the year, ipambabawas niya yon doon sa annual tax na babayaran niya. Kumbaga, class, itong tax na nakaltas sa kanya every month, it's a preparation doon sa tax na babayaran niya for the entire year. Eh bakit preparation, sir? Eh baka kasi mamaya, pagdating ng year-end, wala na siyang kikitain kasi nga lahat mapupunta sa tax. That's why kinakaltasan na yung mga employee. Okay. So ngayon, pakita natin yung creditable. Okay, ngayon, di ba meron siyang 50,000 every month na salary. So ang sweldo niya, 600,000. Ang tax na nakaltas sa kanya every month, in total niyan for the annual, is what? 60,000. Ngayon, compute natin yung tax na babayaran class, no? Ng 600,000 na income. Nasaan ba yung tax table dito? Tax table, magpakita ka. Yung tax table, nakita ko siya kanina dito. Yun. Okay. So ngayon, i-compute natin yung tax na babayaran ni employee kung ang kanyang income is 600,000 for the whole year. Okay. Sa anong bracket magpa-fall class yung 600,000? So magpa-fall yung bracket na 600,000 dito sa above 400 up to 800,000. So 30,000 times 20, ibig sabihin may babayaran siyang 30,000, automatic na yon. Mag-add tayo ng 25% of the excess of 400,000. So una, ilagay mo yung initial tax, 30,000, plus kunin mo yung excess. Magkano ba yung excess? Ang gross salary niya, 600. Kunin mo daw yung excess of 400. O, magkano yung excess? O, magkano excess class? So, ganyan gamitin ng table.
O, magkano yung excess? So, ang excess class, 200,000. So, 200,000, i-multiply mo yun ng 25%. Okay, ma'am. Okay. So, 200,000 times 25% is 50,000. So, add mo yun sa 30,000. So, ang total income tax due ng employee is 80,000. Okay. 80,000 yung total income tax due. Okay. Ngayon, kaya ako sinabing creditable kasi class, yung tax na kinaltas sa kanya every month, which is pag tinotal mo yan, is 60,000. Okay? I-deduct mo yan doon sa tax due niya. So imagine mo class, no? Kung hindi mo siya kinaltasan ng tax at on a monthly basis, anong mangyayari? Kulang yung pambabayad niya. Ayan, oh. 80 ang babayaran niya. Pero ang nadeduct sa kanya is 60,000. Okay, yung 60,000 na ngayon, ang tawag ngayon dyan, creditable kasi pwede ko siyang pambayad dun sa tax na babayaran ko, which is 80,000. Class, hindi naman kailangan laging kulang to. Pwede rin dumating sa point na mas mataas yung na-withhold sa'yo. For example, 50,000. So negative pa. Refundable yon, ibabalik sa iyo ng employer mo. O kaya kung saktong-sakto talaga, magaling yung accountant mo o yung HR mo, wala kang kulang, walang sobra, di ba? Pero kadalasan kasi class, may binabayaran pa yung employee. So sa scenario natin class, magbabayad pa siya ng 20,000. So usually kinakaltas to December 31 o kaya January of the following year sa sweldo niya. Okay? So ayun yung creditable withholding tax. Yung expanded sa next chapter na natin pag-usapan yan, medyo maraming items na yun, no? Any question class dito sa creditable tax on compensation? Any question? Uy, magtanong kayo pag may question kayo, guys. Question? Any question, guys? Wala kayong question. Ang tipid nyo magtanong. O, Kriza. Sir, clarify ko lang po. Yung ano po nun, yung pong balance na 20,000, minsanan na pong ililess dun sa income niya. Depende sa agreement ng employer-employee. Basta kailangan niyang ikaltas yun, i-remit kay government ni employer yun. Minsan kasi, sabi ni employer, pwedeng dalawang cut-off. Depende sa company yun. Pero para safe, agad-agad na. Depende. Pero legally dapat January bayaran ni ano yon. Ang responsibility dito bayaran ng employer yon. It's either pwede niyang ano yon partial o kaya forgives, depende. It's their agreement. Thank you po. Wala nang question. Bayan, excited ako sumagot. Walang question. Wala kayong question. Okay, walang absent. Okay, let's proceed. I assume you understand it. It's clear. Okay. Withholding, compensation, okay. Sabi dito class, no, meron lang statement dito, no. The creditable is intended to support the self-assessment method to lessen the burden of the lump sum tax payment. Yun lang naman ang sinasabi ko sa inyo yung primary purpose nun. Kaya dinidita na tayo monthly para nga in preparation for the annual. Kasi sigurado ako, baka mamaya, kung hindi ka magdideduct ng tax every month sa employee, what will happen? Di ba? Kulang na itong sasahurin niya. Imagine mo, ang tax niya 80, ang sweldo niya 50 for the month. Wala siyang pagbibigay ng aginado doon sa mga inaanak niya, di ba? So wala siyang pang natsubena. Kaya ayun nga, yun ang purpose doon. Kaya nga creditable siya kasi kahit na binayaran mo na the early month, pwede mo siyang madeduct. Kaya nga siya tinawag na creditable. Okay? Okay, meron pa tayong isang klase ng withholding tax. Ang tawag dyan, final withholding tax. What is final withholding tax? It is a system of tax collection wherein the payers are required to deduct the full tax on certain income payments. The final withholding tax is intended for the collection of taxes on a high risk
of non-compliance. No? I'm gonna show you, class, yung mga items na subject sa final tax. Okay. For example, ito. Although madidiscuss to na sa chapter 5. Meron dito, class, na prices. Saan ba yung prices dito? Ito. Yan. Okay. Tingnan mo tong schedule natin. Final tax to, ha. Yung mga prices daw natin na exceeding 10,000, yung mga prices premium, no? Subject yan sa 20% final at 20% final tax. So ano ba ang ibig sabihin ngayon ng final tax? 'Di ba dun sa creditable kanina, class, yung kinakaltas sa iyo is creditable siya, pwede pa siyang pambawas kasi nga hindi mo pa alam kung magkano yung final yung tax talaga na babayaran mo. Kasi kailangan mong hintayin yung the last year. 'Di ba? Eh hindi ka naman kasi pwedeng mag-miss lagi sa 50, baka mamaya may overtime siya o kaya biglang may absence siya, 'di ba? Kaya kino-compute natin yung tax at the end of the year. Ngayon, doon sa mga income na subject sa final tax, okay, ito nga, 20%, ikakaltas na sa iyo yan. So sabi dito sa statement, if yung kinaltas sa yung tax is final na, ano sabi dito? The final is intended nga, yung na-deduct sa iyo na final tax is full na. Ibig sabihin nun, yung na-deduct sa iyo, enough na. Lahat na yun na-deduct na sa price mo o dun sa income mo na subject sa final tax. Ibig sabihin, for example, dito, no? Nanalo ka ng 1 million pesos, hindi sinabing tax-free yan. Di ba? Walang sinabing tax-free. Babawasan niya ng 20%. Okay. So, imbis na 1 million ang marireceive mo, ang marireceive mo na lang is 800,000, which is 80% ng talagang total price mo supposed to be. Okay. So, itong 20% na nadideduct sa'yo, i-remit to nung magbibigay ng price sa'yo kay BIR. Yung dinideduct sa'yo na 200,000, this will now be final. Enough na, buo na, walang labis, walang kulang, walang sobra. Ibig sabihin, wala ka nang babayaran tax, yun na yun eh. Kasi yung income mo is subject sa final withholding tax. So chapter 3, no, pag-uusapan natin, ano ba yung tatlong klase ng tax na babayaran natin when we have an income? Meron tayong tatlo kasi dyan eh, na pag-uusapan natin next chapter. Chapter 3 and chapter 4. Okay? So, napaka-interesting ng tax class, no? Napakahaba ng napaka-broad ng discussion natin. Kaya importante talaga na makinig kayo sa mga concept. I'm telling you, class, no, hindi kayo pwedeng hindi basahin yung chapter 3. Chapter 3, chapter 4, carry over na lahat yan hanggang chapter 16. Pag yun ang na-miss mo, wala, marami kang ibabagsak mo yung taxation. Okay. So, yun yung final withholding tax, no? Mas maiintindihan mo to pag na-discuss ko na yung chapter 3 at chapter 5. Okay. Self-explanatory na lang to. Withholding tax on business. Sa business tax na to, sa business tax to. Voluntary compliance. Ito yan sa ilalim. Sabi dito, under this collecting system, the taxpayer himself determines his income, reports the same through income tax return, and paid tax to the government. Class, no? Tingnan mo yung word na ginamit niya. Voluntary compliance. Kasi ang pagpapile ng ITR, class, it's more on voluntary. Hindi BIR ang magko-compute kasi yung taxpayer mismo. Siya ang magde-determine magkano yung income niya, magkano yung i-report niya, magkano yung babayaran niyang tax. Kaya nga tinawag siyang voluntary compliance system. No? Unlike sa ibang country, government ang magko-compute ng tax na babayaran ng taxpayer. Okay. So meron tayo ngayong class na principles of a tax accounting, sound tax system. Class, no, when you heard the word sound, ang sinasabi niya dito, parang napakagandang pakinggan na yung tax system natin is mangyayari pag na-meet natin itong mga to. Kaya nga sound eh. It's a good sound. Parang pag sound, di ba? Para magandang pakinggan. So, mamimit natin itong sound tax system kapag na-meet natin itong tatlong principles na to. Okay. First principle is fiscal adequacy. Ano ang ibig sabihin, class, ng fiscal adequacy? From the root word itself, adequate, enough, sapat, walang kulang. Okay. Kailan mo siya magiging adequate? Kapag daw, yung source of government funds is na-meet niya or na-match niya yung government cost. Kumbaga, yung income niya match sa expense niya. Yun, di ba hindi siya manguutang noon, hindi manguutang ang Pilipinas kasi yung collection niya match sa expense niya.
fiscal adequacy. Okay. Next, the government must not incur a deficit. Kasi nga, na-match niya yung income at saka collection eh. Okay? Yun yung fiscal adequacy. Self-explanatory lang din yung class. Next is theoretical justice. So sabi dito, the government should consider the ability, the taxpayer's ability to pay. Kung sino yung may kakayahang magbayad, siya ang mas malaki ang babayaran. Income tax, kung sino ang malaking income, siya ang mas malaki ang babayaran. Hindi pwedeng mas malaki pa yung babayaran ng mga maliliit ang income. Di ba? Hindi pwede yon. Kailangan i-consider natin yung ability to pay. It involves for under theoretical justice. And number 3, administrative feasibility. It suggests that the law should be capable of efficient and effective administration to encourage compliance. Ito kasi minsan yung problema, class. Kumari ako, taga-Bataan ako. I mean, sa dulo ako ng Pampanga. Sa dulo ng Pampanga, basta dulo ng Pampanga. Eh, ang BIR natin, nasa Sindalan, sa gitna. Di ba? Eh, magbabayad ako ng 20 pesos na tax. Pag hindi ako nagbayad ng tax na 20 pesos, may penalty na ako na more than 1,000. Di ba? Parang minsan nakakatamad mag-comply because of the certain condition or certain scenario. Okay? So ngayon, ano ang ginawa ni government para maiwasan natin yung mga ganitong klaseng scenario? Number 1, the e-filing and e-payment of taxes. So ngayon, pwede na magbayad ng tax through online, di ba? Gumamit ka lang ng GCash, Paymaya, di ba? Ihulog ang iyong coupon, pilapan, ilagay ang pangalan, di ba? At ihulog sa mga drop boxes. Okay. So ayun na, e-filing and e-payment. So ibig sabihin, class, pag nagbayad ka ng tax, pwede na through online, GCash, napakabilis. Paymaya, o mga online banking. Okay. Next is substituted filing for employees. Ang magpa-file ng tax ng mga employees, hindi na si employees, kundi si employer. O, ER yung dulo, di ba? Imbes na ER. O, employer ang magpa-file ng tax ng employees. So, imaginein mo, kung 1 million ang employees mo, hindi pupunta sila sa BIR. Eh kung pag ang employer na nag-file, isang papel lang yan, isang set lang yan, isasubmit niya lang, tapos na yung filing eh. Kaya nga tinawag siyang substituted. Substituted para sa employee, ang magpa-file is si employer. Okay. Number 3, final withholding tax on non-resident alien. Pag-usapan na lang natin tong alien na to, no? Chapter 3, no? Para hindi ka malito. No? Alien, in short, hindi siya Pilipino. Hindi Pilipino na nasa labas ng Pilipinas. Kaya nga, non-resident alien or corporation. Pag-usapan natin to sa chapter 3 para hindi kayo malito. Okay? Number 4, accreditation or authorized agent banks in the filing and payment of taxes. Noong unang panahon kasi, class, pag nagbabayad ka ng tax, sa BIR lang, hindi na, I mean, pupunta ka talaga doon. Eh ngayon kasi napakadami na ng bangko. So, pwede ka na magbayad sa mga bangko. Okay, banks like LBP, Land Bank of the Philippines, pwede rin yung BPI, pwede yung Metrobank, pwede yung DBP, pwede yung Security Bank. So, tumatanggap na ng payment ng mga taxes, halos lahat, pero hindi lahat ng bangko tumatanggap ng payment ng taxes. Okay. Any questions so far, class? Baka mayroon kayong katanungan. Question. Wala kayong question. Question, guys. Question. Wala kayong question. Matipid silang magtanong. Tax administration natin, CBIR, ang ating administrator under the supervision and administration of the Department of Finance. So, CBIR. Okay? Other agencies tasked with the collection of taxes, pwedeng mangolekta ng other taxes, customs, Board of Investments, PEZA, Local Government Tax Collecting Unit. So, pwede rin sila mangolekta ng taxes other than BIR. Pero ang pinaka-primary administrator natin for taxation is CBIR under the supervision of the Department of Finance. Lastly, class, okay, when we have a business, they can classify us into 2. Okay? Dalawa lang naman yan. It's either we are a large taxpayer. Okay? It's either we are a large taxpayer or non-large taxpayer. Okay? Yun lang gusto nating malaman dito eh. Kailan ba tayo magiging large taxpayer? Siyempre kapag hindi ka large, non-large ka. Uy, ang large taxpayer under the supervision of LTS. Kapag naman non-large ka, under the supervision of RDO, no, Revenue District Office. Siyempre large o large. Question ngayon,
kailan ka magiging large taxpayer. Okay. As to value-added tax, 200,000 per quarter for the preceding year. Excise tax, 1 million pesos tax paid for the preceding year. Anong ibig sabihin ng preceding year, class? Prior year. Kapag nagbayad ka ng ganitong tax prior year, ikaw ay considered as a large taxpayer. Income tax, kahit saan sa mga to, class, no? 1 million for the tax of the preceding year. So, i-memorize na lang to, class, itong mga to. Ibig sabihin, class, no? Kapag na-meet mo ang isa sa mga to, automatic ikaw ay large taxpayer. Magbabayad ka na ng large. I mean, hindi naman malaki. Basta, kasi kung hindi naman ganito yung babayaran mo, hindi ka naman magiging large taxpayer. Pero ngayon nga, kapag ganyan ang nangyari, class, ikaw ay large taxpayer. Okay. Any question so far? Any question so far? Karakal na guys. Ang haba-haba ng taxation, guys. Any question? Question? Mangutang kayo. Wala kayong kutang? Wala kayong question, guys? Question? Stephanie, baka may question ka dyan. Ibulong mo na. Wala naman po, sir. Ervin, wala kang question? Wala po, sir. Sige. Okay, wala na kayong question sa chapter 2. Let's jump to chapter 3. Okay, so may message lang ako dito. If your world doesn't allow you to dream, move on to another. Of course, move to one where you can't. Diba? If you cannot achieve your dream in one situation, you better look for another situation. Okay, so that's all for chapter 2, ha? Okay. I'm gonna send you a link kasi magkakat na tong call natin for chapter 3. Okay, so see you, class, dun sa chapter 3 natin.